Kakatapos ko lang gumawa ng Kevlar na TX600. Bali, hindi pa nga kwanto ito to. Hindi pa natin na ipadala to ng Apari. Ngayon, ito naman, Kevlar na TX-400 naman ito. Okay? Medyo mas maliit siya ng konti against no sa may 600. By the way, shoutout muna sa may-ari nito. And then, maraming salamat na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Bali, dalawang unit ang dinala rito sa atin. Isang bass amp, yung pang gitara, tapos itong Kevlar. Ngayon, binuksan ko na agad para ma-check na kasi ang sabi ni Bossing or sa combo namin, meron daw siyang nakitang sunog na binuksan na niya ito. Meron daw sunog kaya hindi ko na pinangasan na ipa-plug in pa or iti-testing pa, di ba? Kasi nga, yung point pa lang sabi niya na may sunog na, no need na. Ang gagawin na lang natin, i-visual check kung saan banda or anong parte ng amplifier ang may problema. Okay? Ngayon, ito siya. Inulit natin ha, Kevlar na TX400 ito ha. Okay, yan yung board niya, dalawa. Tapos meron siyang 4 caps. Tapos ito yung supply niya. Walang nakalagay na value eh. Value yung specs ng transformer, kung ilang yung out niya. Ngayon, ito yung channel na natusta oh. Okay, natusta siya. Okay, kita nyo naman oh. Ito yung sabi ni Bossing na natusta siya. Tapos bumigay yung fuse, ano? Kapag ganyan bumigay yung fuse, sigurado ako output dali yan. Okay? Ngayon, sa channel 1 ay wala naman tayong nakitang yung sunog. Ngayon, ang gagawin natin dito, okay, kailang ha, sinisilip ko eh. Bunutin natin tong channel 2. Okay, binunot ko yung channel 2. Tapos tingnan natin kung magiging normal yung channel 1. Natin kung normal yung channel 1. Pasensya na kayo kung may marinig kayong lagatak ng ulan sa background natin. Mabagyo ngayon yung Metro Manila eh. Okay, tingnan natin ah. Okay, normal. Naka-normal yung channel 1. Okay, normal yung channel. Focus tayo dito sa may channel 2. Okay, channel 2, babaklasin natin yan. Tapos, ito troubleshoot natin. Okay? Ito yung side ng amplifier na nasunog. Ayan mga value nyo. Kaya ginawa ko, binaklas ko na agad itong channel 1 para meron tayong guide or paggagayahan. Dahil, tulad niya, nasunog na yung parts na yan, yung number din silalim niyan, sigurado wala na yan. Ngayon, mahirapan ka kasi nga, ano value ilalagay mo dyan? Eh, wala naman naka-indicate na, dahil burado na. Kaya, pinaka-the best way ay tanggalin mo itong channel na to. Kung ano yung value dito, same lang yung nandito. Okay? Tapos, kapag ganito, sunog yan, sigurado ako, output, dali yan. Lalo na ito, bumigay yung fuse. Ngayon, wala tayong masusukatan na fast recovery diode dito. Oo, wala nakalagay eh. Para malaman natin kung anong parts yung or anong side ng output transistor yung nadali. Kaya no choice tayo kundi isa-isahin yan. Ito naman, gagamitin na naman natin yung the moves na katamaran dito. Kakatiring ko lang to. Wala kayong magagawa. Vlog ko to eh. Diskarte ko to eh, di ba? Eh, kung mas may malupit yung diskarte, eh, walang problema dyan. Akin, idea lang yung binibigay ko. Kakatiring ko lang to. Dito sa may banda, oh. Yan, kakatiring ko sa dito. Okay, ngayon, simulan ko na yung paghahanap ng output ng sira. Naani ko na. Hindi, babakpang sana, ang diskarte ko sana kanina, hindi ko na babaklasin yung heatsink. Kaya pinagpuputol ko nga, oh. Makikita nyo yung base emitter, pinutol ko. Kaso nga lang, yung nandito na side is hindi natin ma-check. Kaya ginawa ko, inangat ko talaga siya. Tinanggal ko talaga. Na wala naman pala, halos wala namang sira yung nandito na side, yung mga drive niya. Wala naman eh, na-check ko. Pero double check ko pa rin naman. Pero sa confirm sa may output, meron. Ito, may ikis, sira to. Ito, sa piraso, tapos dito, sira din ito. Yan, lahat na may ikis. Okay, yan, sira yan. Okay, tapos saan pa ba? Yan, ito, yung mga sunog na resistor. Ayan, tinanggal na natin. Okay, ito. Nakatanggal na yan. Ito, nakatanggal na. Ito naiwan, no? Pero mukhang good naman siya. Pati dito, good naman, no? Ang gagawin natin dito,
Fix na rin natin para sigurado, di ba? Kalasin natin tong trimmer mamaya, oh. Tapos i-fix natin, pingutin natin. Okay. Ang gagawin natin, tanggalin ko na ito. Tanggalin ko na yung output na sira. Ito, tanggalin ko to. Tapos, ibalik natin tong mga pinagbabaklas natin. Tapos, yung value ng resistor dito, yan yung sinasabi ko. Kita nyo, wala nang value nakalagay, oh. Diba? Kasi nabura na dahil sa pagkasunog. Dito, nandito. Balik ko muna yung board, tapos magtatanim tayo. Kinumpleto na natin. Hindi pa pala kompleto. Walang nang output dito. Isang A943, tapos isang C5200 dito. Okay, yung sira yan. Ito ang mga sira. Ngayon, kulang pa pala. Kalimutan ko ibalik to. MGE na... hindi, 2690 pala to. Ito to, yung resistor na nandito ay, nakalagay dito ay, value niya ay 68 ohms. Wala tayong 68 ohms na sakto. Meron tayo is 56 tsaka 12. Pinag-series natin, magiging 68 din siya sakto. 12 ohms, tapos 56 ohms, equal 68 ohms. Ayan, series lang. Importante, mabuo mo yung value ng resistor na kailangan mo. Tapos dito naman, sa loob naman yan ay 130 ohms. 130 ohms. Wala na naman tayong 130 ohms kasi alanganin yan. 56 ohms, tapos, ano yung nakalagay dyan? Na 75. Yan, 75 ohms tapos 56 ohms, 131 ohms. Pwede na 'yon, 131. 1 ohm lang naman yung pagitan eh. Ayan, ganun, pwede yan. Pwede kayong mag-series, pwede kayong mag-parallel. Okay, tapos dito naman 1.5k to. Okay, ngayon, pwede natin testing to. Babalik muna natin, iti-testing pala muna natin bago natin dagdagan ng output. Okay, balik ko muna tong 2690. Binalik muna natin yung kulang pa ng isang output check natin kung magiging normal siya or magiging normal siya. Okay, on natin. Importante walang short. Yan. Okay, normal yung bulb natin. Wala namang umusok. Ngayon, okay, kailangan may bias sana. Sana may bias. Ayun lang, wala. Kabila, zero bias kaya ito? Ay hindi, no, may bias talaga dapat eh. Okay. Ano, nasa 0.27, nasa 0.3. Ito. Walang bias. Okay, hindi normal yan kapag ganyan. Pupuna natin. Full check natin bakit wala siyang bias. Masama yan, nasira yung GRC na 5534 ang gamit Okay, double check ko muna kung bakit wala pa rin. Sa background natin, lakas ng ulan, no? Bagyong-bagyo na doon sa labas, oh. Babagyo yung Metro Manila. Okay, ito, kailangan natin tapusin bago tayo umuwi, di ba? Habang umuulan, tapusin muna natin. Meron pala ako nakalimutan ka nang ilagay, 1K. Kung saan banda yun, ayan na, ito, 1K to. Ay, hindi, 1K, 1.3. Ayan, oh. Kinulang pala ako. Kinulang ako ng isang pyesa. Hindi ko pala nalagyan. 1.3 yan. Ngayon, wala akong value ng 1.3 sakto. Ang ginamit natin is 1.2 tapos isang 100 ohms. Kapag siniris mo yung 1.2 tapos 100 ohms, magiging 1.3 labas niyan. Okay, yan yun. Nakalimutan ko. Diba sabi ko, wala naman ako nakitang sira hindi pala nalagyan. Okay? Magkatabi yun sila, 1.3. Ngayon, ito na magiging kalabasan niya. Kumpletuhin natin yung kable. Although kulang pa ng kwanto, ng output, pero sige lang kailangan may bias siya. Okay, lakas ng ulan, sana hindi marinig sa mic natin. Okay, nag-relay ngayon. Ayan, oh, may bias na, oh, diba? Ganda ng bias niya. Kahit di na-apply, fix to eh. Ayan oh. Diba? Kahit hindi na i-fix bias yan, normal na eh. Ganda na ng bias niya eh. Okay. Goods na. Ang gagawin na lang natin ay dadagdagan ko muna ng output. Sabay testing natin. Sana magiging normal na. Dinagdagan ko na ng output yan, kompleto na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Wala nang gap oh. Okay, kompleto na yan. Pati doon sila ilalim. Okay, ngayon, sa pangsubok, bago tayo maglagay ng speaker and then audio input
Yan, nag-normal na siya. Okay. Ngayon, teka lang. Lagay tayo ng speaker. Lagyan natin ng speaker para magkalaman kung magkakaroon siya ng audio or wala. Tapos dito, input. Okay. Lagay ng input. Tingnan natin kung ano muna yung setting nito. Yan, nagmamadali tayo. Naka ano yan? Okay, naka-stereo rin. Naka-stereo rin siya. Yan, mayroon ng speaker. Ngayon, audio input naman. Laptop natin, hindi gumagana. Teka lang Okay, ito pala. Gumagana na pala yung cellphone natin. Mula kanina pa yan Okay, on natin. Okay. Yun Ba't isang lagabog lang? Patapos na play music. Okay. Ba't parang walang music? Harap tayo ng ibang music nga. Para ayaw ko malabog Okay. Ayan. Ayan Itong channel na tong gumagana, yung ni-repair natin. Pasensya na talaga. Yan Okay, meron. Itong channel 1. Meron na rin Channel 2. Ayan. Okay na. Bali, buti hindi tayo pinahirapan ng todo, di ba? Output ang nasira. Tapos, yung mga resistor, pinalitan natin. Kinabahan nga ako Akala ko, sira itong mga dito sa may drive niya Although, buo naman. Kita nyo naman, pinagbabaklas ko pa. Kasi nga, para sigurado Although, buo. Salamat. Dalawang output ang nadali. Yan Okay. Okay, hanggang dito na lang sana nakapagbigay idea ako sa ganito klaseng video natin. Kevlar na TX-400. Okay, na yun nga, may umusok sabi ni Bossing. Yun ang problema niya. Output, sira, tapos mga resistor. Hindi ang may bibigay ko na idea sa inyo, pwede kayong mag-series ng resistor. Kung wala kayong saktong value, pwede kayong mag-series. And then, pwede kayong mag-parallel din. Okay, para makompleto or mabuo mo yung value na kailangan mo. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat.